Sa mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, ating pong tungkunin sa Awit, Kabanata 1, Talata 6. Ang sabi po dito, sa taong matuwid ay itong si Yahweh ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Ito po ay pinapakita yung benepisyo, yung kahalagahan kapag ang isang tao ay namumuhay ng matuwid sa harapan ng Panginoon. Namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, namumuhay sa plano, namumuhay sa kagustuhan ng Panginoon. Nagpapailalim sa Kanyang kapangyarihan at hindi hindi lumilihis sa turo ng ating Panginoon. Ang sabi doon, si Yahweh ang siyang mag-iingat. Pag sabi natin si Yahweh ang siyang mag-iingat, hindi ibig sabihin na hindi na tayo daranas minsan ng mga panganib, ng mga peligro sa buhay, o kaya mga aksidente, o mga bagay na hindi natin i-expect sa buhay natin, di ba? Minsan darating sa maranasin natin yung mga bagyo sa buhay, tsaka literal na bagyo, yung mga lindol, yung mga sakuna. Ano yan pag may mga sakuna, siyempre lahat tayo habang buhay ka, makakaranas ka ng mga sakuna, mga trahedya, ng mga kalamidad sa mundong ito. Pero ang kagandahan nandun yung pag-iingat ng Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo hindi tayo mapapahamak. Diba? Patuloy na pinoproteksyonan tayo ng Panginoon. Diba? Kung magkaroon man ng baha at maanod ka, hindi hayaan ng Diyos na mawala yung buhay natin. Patuloy tayong iingatan ng Diyos. O kaya kung may mga trahedya, may mga pagguho, kung tayo ay patuloy na namumuhay sa kalooban ng Panginoon at patuloy tayong nagtitiwala sa Kanya, mararanasan natin yung pag-iingat ng Diyos, di ba? Sabi nga ng isang preacher, gas-gas lang, di ba? Kasi yung na-aksidente sila sa motor, no? Sabi niya, hindi sila talagang napahamak, no? Hindi, natumba man sila, pero hindi sila dinala sa ospital, no? Gas-gas lang. So, ibig sabihin, nandun yung kanyang pag-iingat Hindi naman tayo exempted yan Pero at least makikita natin yung kanyang proteksyon. Ganun din naman yung nangyari sa akin na na-aksidente ako sa motor, di ba? Nagkaroon nga ako ng bone grafting. Pero salamat sa Panginoon, nandun pa rin yung kanyang proteksyon kasi hanggang ngayon buhay pa tayo. At nakakatayo tayo. Nakapagpatuloy tayo sa ating misyon sa Panginoon. Pero sabi niya, ngunit kailanman ang masama ay mapapahamak. Kasi na yun normal na yun di ba? Given na yun na kapag ang tao ay namumuhay sa kasamaan, talagang ang ending ng kanilang buhay ay kapahamakan. Walang patutungang mabuti. Kasi nga namumuhay ng masama Pag masama pamumuhay mo, masama rin ang mangyayari sa iyo. Pero kung tayo namumuhay sa kabutihan, sa biyaya ng Panginoon, mga mabubuting bagay din yung ating mararanasan sa buhay po natin. Kaya dito may kita natin yung pagkakaiba ng taong nabubuhay na matuwid at ng taong nabubuhay sa kasamaan. Kasi ang kagandahan, pag naka-Lord tayo, yung paggabay ng Diyos di ba? Naroon dahil siya yung Diyos na mabuti, alam natin, mapamabuti talaga tayo. Pero siyempre, pag masama, ang nagagabay siya sa iyo, hindi ang Diyos, kundi si Satanas, di ba? So hindi ka naman i-guide ni Satanas sa kabutihan. Kasi baka mapunta ka sa langit. Di ba? Mapunta ka sa langit. So siyempre, yung tuturo sa iyo ni Satanas, puro kasamaan, di ba? Panggugulang, di ba? Pandaraya, panglalamang sa kapwa. Yan talaga yung ituturo sa iyo na para ipapakita sa iyo. Tingnan mo, gumaganda buhay mo. Umaasenso ka, yumayaman ka, nabibili mo na ang lahat ng gusto mong bilhin. Nararanasan mo na yung mga bagay na gusto mong maranasan dati. Ngayon, tingnan mo, lahat na lang ng gusto mo.
nakukuha mo. Ganun ang demonyo eh. 'Di ba? Pero ang ending, dahil nga kinuha natin sa masama, ikakapahamak din natin yung mga bagay na ginawa nating hindi tama, mga bagay na ginawa nating masama. Kaya sa atin bilang mga mananampalataya ng Panginoon, kung ayaw nating mapahamak, patuloy tayo na mamuhay ng matuwid. Hindi ibig sabihin na maraming gumagawa ay tama na. Diba? Kasi maraming ganun eh, na kahit mali, pero dahil marami na ang gumagawa, parang nino-normalize na lang. Parang sinasabi na, tama lang na gawin ito kasi ano eh, marami namang gumagawa na. No? Hindi ibig sabihin na maraming gumagawa ng isang bagay na mali ay magiging tama na. Ang tanda natin sa Diyos, ang mali, mali. Diba? Ang tama ay tama. Pag pinagpilitan mo na yung mali ay gawing tama, tatamaan ka talaga, di ba? No, pag mali, ang tama ay tama sa Panginoon. Yung mali, pwede nating itama, no? Pero hindi natin pwedeng gawing tama ang mali. Pwede nating itama ang ating pagkakamali, pero hindi natin pwedeng na gawing tama yung mali. Kaya maraming napapahama kasi nandun yung deception ng kaaway. Nandun yung pandaraya ng demonyo. Kaya may kita mo yung mga pangangatwiran ng mga taong liko ang pamumuhay, yung mga taong gumagawa ng masama, iba yung kanilang pangangatwiran eh. Sasabihin ko, ano yung panamin niyang dangal? Ano yung panamin niyang mga pagiging matuwid na yan? No? Kung kumakalam na yung sikmura namin, wala na kami makain. Ano yung panamin yung dangal-dangal na yan? Ano yung panamin yung mabangong pangalan yan? Wala na kami makain. Baon na kami sa utang. Ginagawa na rin naman ito ng mga tao, yung pandaraya, panglalamang. Diba? Imbis na kami ang malaman, imbis kami yung madaya, di kami na lang yung mandaraya, kami na lang yung manglalamang. So, which is, parang gina-justify nila yung ginagawa nilang masama. At ganun ang ginagawa ng mundong ito. Parang pinalalabas pa nila yung pamumuhay ng matuwid, pamumuhay ng may kabanalan, pamumuhay na mabuti, ay parang yun pa yung masama. At yung paggawa ng masama ay parang gusto nilang ipalabas na ito yung tama. Pero kung tayo patuloy na mamumuhay sa katwiran ng Panginoon, gawan man tayo ng masama, pag-isipan man tayo ng masama, o gawan man tayo ng mga kwentong hindi nararapat, masasamang mga kwento against sa atin, o pagplanuhan man tayo na hindi mga mabubuti ng mga taong ito, nakakasigurado tayo na kung tayo mananatili sa Diyos, mamumuhay ayon sa kanyang katwiran, alam nating hindi tayo mapapahamak, kundi patuloy nating mararanasan ang pag-iingat ng Diyos. Diba? Kaya saan man tayo pumunta, ano man yung mga pinagdaraanan natin sa buhay, hindi tayo natatakot kasi alam nating kasama natin ang Diyos. So yun lang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.